Mapagpalang araw mga kahabi. So, ito na po yung ating second floor aviary, bird aviary. Meron na tayong flooring. So ito po yung ating update sa ating DIY aviary, second floor bird aviary. Meron na rin ito kahabi, mga poste. So ang taas nito, dito sa harapan natin ay 3 meters. So dito, gagawin natin mga 280. So meron 20 na slope. Ayun mga kabi, paano ko ginawa ito? Panoorin po natin. Let's go, let's go! Ito yung ating series ng ating DIY aviary. So kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Ang topic natin rito mga kahabi ay regarding sa buhay mag-iibon. So ito yung ating DIY bird aviary second floor. So hope you like this video. So tara, let's go, let's go. So praise God at wala na yung bagyong Ada. So balik ulit tayo sa ating DIY aviary project. So ito, nag-aakyat tayo ng ating tubular na 2x3 para sa ating pamoste dito sa wall na to sa pang second floor. So preparation ulit tayo sa pang second floor. Ang gamit natin 2x3. So ayan mga kahabi, continuous na tayo sa ating DIY aviary project dahil wala na siguro yung bagyong Ada pero makulimlim pa. So tumila naman ang ulan. So continuous na tayo. So tinanggap ko na yung mga 2x3 natin para gagawin natin mga poste dito. Tapos yung flooring, yan, magbubutas tayo. Siguro mga dalawa pa, paabutin natin hanggang dun sa may poste. Okay guys, so maraming salamat. Continuous sa ating DIY aviary project, second floor bird aviary. Thank you. So magbubutas muna tayo para sa ipapasok natin yung 2x3. So pinturahan muna natin ng primer, tapos silver or aluminum yung tawag dito. So bago natin ikabit. So bubutasin natin yung existing wall dahil doon natin ipapasok yung 2x3 para medyo matibay dahil wala tayong poste dito sa side ng existing na bahay. So ibubutas na lang natin at doon natin ipapasok yung 2x3 na tubular. Ayan, preparation naman nung cutting natin na 2x3 na ipapasok natin doon sa na barena natin na nabutasan natin na wall. Ayan, nung naipasok na natin, so ipipix na natin. Tapos ang gap niyan is 60 by 60 doon sa 2x3 na ating pagitan. Yan yung pagpapatungan naman ng flooring sa second floor. Tapos lalagyan din natin ng 2x2 doon sa pagitan naman ng 2x3 para 30 by 30 ang magiging gap. Ayan, preparation naman ng 2x2. Doon natin ilalagay sa naipasok natin na 2x3. So yun ang ating activity. So nakakapagod man kahabi, pero ito yung project natin. Medyo masakit din sa bewang, kakayuko. At ganun pa man dahil sa pagmamahal natin sa mga alaga natin at mapaganda yung ating aviary. Ang katotohanan lang niyang kahabi, wala na tayong pambayad sa pang labor. So malaki-laki rin ang singil kaya naisipan ko na i-DIY na lang. So ayos naman, nag-i-enjoy din naman ako habang ginagawa ito dahil sariling design, ika nga. Tsaka nakaka-proud din, di ba mga kabi? Dahil yung aviary natin sarili natin yung gawa. Pero kung may pampagawa tayo, magpagawa na lang tayo. Para hindi tayo napapagod. Pero ganun pa man, masaya itong ginagawa ko. At marami rin akong natututunan regarding dito sa DIY project ko. At
maraming kaalaman. Wala itong welding na gamit natin, kundi puro screw lang. So tinutupi ko lang yung magkabilang side ng 2x2 na tubular, tapos doon ko ano yung screw. So ipakakapit. So tatlong screw yan sa isang side. Yun, so sukatin ko lang yung distance ng bawat tubular at yun, screw. Self drilling yung gamit natin mga kahabi. Yung direkto na ito na dinidrill niya na yung screw. So madali naman gamitin at meron tayong portable. Yan, ang gap niyan kahabi ay 30 by 30 na. So pagkatapos niyan, ang gagamitin natin ay yung plain sheet na gauge 16 para sa pang flooring natin. So yun po mga kahabi. So ang i-cutting uli natin, ang i-next natin, yun, magbutas ulit tayo para sa pang support ito sa flooring. So yan, pinapasok natin sa kabila at dito naman natin ipapasok, i-screw ito. So yun lang, puro screw lang ang gamit natin at matibay ito. Yun, yung nung natapos natin i-fix yung pang flooring natin na support, ay susupport naman tayo para sa wall poste ito ng wall natin ng second floor na. So ididikit naman natin ito sa existing na wall ng bahay, dahil nakatutok lang itong poste natin sa 2x3, hindi to nakadiretso sa baba. So dyan lang ito nakatutok sa flooring. So lalagyan na lang natin ng support para sa pagpatibay ng ating post ng second floor. So yung naikabit na natin yung post ay sa kabila naman. So ang gap nito kahabi, poste ng poste is 120. Yan, para matibay yung ating magiging wall nito. So yan yung pagkakapitan ko naman ng screen. Diyan ko ikakapit yung screen dito sa 2x3 na to na post. Yan, at ang taas nito mga kahabi ay 3 meters dyan sa ginagawa ko. Pero dito sa likuran, gagawin natin 280. So meron 20 na slope para hindi naman masyadong matarik yung ano natin, yung slope ng roofing. Ito, lagyan ko lang yung support, yung isa nating 2x3, dahil hindi na siya pumasok doon sa existing wall. So lumagpas na siya sa bubong dahil may slope yung bubong natin. So kinalangan ko na lang ng 2x3, tapos in-screw ko doon sa pamakuan ng yero para meron din siyang pampatibay. So ang next natin ay aakyat ko na yung plain sheet. So hindi ko kayang iakyat yung buo dahil ang lapad dito is 2x4. So kasi ang lapad ng plywood, so hindi ko kayang mag-isa at saka makitid yung daan. So ang ginawa ko, sumukat lang ako ng 136 para doon sa eksakto lang doon sa dugtungan ng 2x2, para yung remaining idudugtong ko na lang. So yun po, dahil DIY solo flight, walang kasama, si Mrs. ang taga video naman ng pagbablog. So katuwang ko siya sa pag-vlog naman, pero sa trabaho dahil medyo mabigat to tsaka delikado dahil sa taas. So siya na lang muna yung mag-video. So ayan mga kahabi, nailatag ko na yung tatlong plain sheet. So mabigat-bigat din dahil gauge 16. Ito yung ginagamit ng plain sheet sa truck. So medyo mabigat siya. So ganun pa man ay hinati ko lang naman, kaya kayang-kaya natin buhatin. So nung nailatag ko na yung plain sheet natin, ay kakatingin ko naman yung mga poste na yan, dahil para maipasok natin yung plain sheet doon sa eksakto doon sa wall para wala siyang gap. So yun po, tapos i-screw natin sa pagitan ng 2x3. So yun po yung ating pamamaraan ng pagpipix ng plain sheet. Yan.
So, hope mga kahabi na gusto niyo itong ating video regarding po sa DIY aviary. So, bago ko i-fix yung plain sheet natin ay nilagyan ko muna ng primer sa ilalim para hindi na magpipintura doon sa ilalim. So, dito na lang ang ginawa natin na pahiran ko muna yung ilalim ng plain sheet bago ko siya i-fix. Pero nakating ko na yan. So, pipinturahan na lang. So, yung flooring nating mga kabi ay steel sheet, gauge 16. Ayan. So, nakabili tayo ng 6. So, hinati ko lang dahil medyo mabigat pag kinaya. Hindi ko kaya pag solo. So, hinati ko lang. Nilagyan ko na rin ng primer. Ayan na. Ayan na tayo yung flooring. Ito, bukas naman to. Kalahati. Ito naman yung sa ilalim mga kabi. Oh. Yan. Ito yung sa ilalim. So pag natapos natin to, ito namang bubong na existing, aalisin na natin. So yan ang magiging bubong naman ito ng ground floor. Lumay pagkaluma na eh. So kailangan nang i-renovate. Yung ating mga ibon na sa loob na to. So mga kabi, nag-enjoy kayo sa panonood. Mga 50% na. Yari-yari na to. Ayan. Oh. Kung gusto nyo itong talakayan mga kabi, may ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel. Olen Aviary at iba pa. So, ito na rin yung stair natin. Maraming salamat. Maganda ang buhay pag meron tayong aviary sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.